was promised. Men swear by someone greater than themselves, and the oath confirms what is said and puts an end to all argument. Because God wanted to make the unchanging nature of His purpose very clear to the heirs of what was promised, He confirmed it with an oath. God did this so that by two unchangeable things in which it is impossible for God to lie, we will have fled to take hold of the hope offered to us, may be greatly encouraged. We have this hope as an anchor for the soul, firm and secure. It enters the inner sanctuary behind the curtain, where Jesus, who went before us, has entered on our behalf. He has become a high priest forever in the order of Melchizedek. Amen. Thank you, Lord, for His word. Yung texture ko pa is about the promise of God. Amen. And Genesis 22:17, God promised Abraham na yung descendants niya ay dadami. Pero nag-wait si Abraham na ma-receive niya to. Until then, na-receive niya tong promises ni God sa kanya. No, inold niya lang yun. Hindi siya pumipili sa promise ni Lord. And then, I give an example, yung buhay ni Joshua. Joshua also have a promise from God. In Joshua chapter 1, yung life ni Joshua is, dinivide ko po siya. Joshua is sold as leader. This was yung after the death of Moses. After the death of Moses, nangusap si Lord sa kanya. Sabi niya, namatay na si Moses, but ibibigay ko sa'yo kung ano yung pinangako ko sa kanya. Pinangako ko sa kanya na dadalhin ko yung mga Israelites dun sa promised land. Dahil na namatay na si Moses, sa kanya na napunta yun, pangako na yun. And then God's promise to Moses. Ito yung promises ni God sa kanya na no one will be able to stand against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Sino po ba dito ang nakaranas sa Panginoon na hindi siya iniwan at ipabayaan ng Lord? Amen. And then another binigyan ko po ng point dito is God's encouragement kay Joshua. Ang sabi niya is in Joshua chapter 1 verse 6, be strong and courageous, because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give them. And then in verse 7, be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it. Sabi niya, huwag kang liliko. Doon ka lang. Straight ka lang. Kung ano yung binigay na command kay Moses, doon lang siya. Kailangan niya mag-hold on doon sa promise na yun para madala niya yung mga Israelites doon sa promise ng Lord na yun. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Amen. Kapag tayo pala yung nag-hold on doon sa promise ng Lord, hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo idiliko kung saan. Doon lang tayo. Parang base yan eh. Pag umawak tayo sa isang base, pag binatawan natin siya, nagkalamat siya, wala na. Patapon na yun. Pero kung yun na iingatan natin, gaya ng promise ng Lord, iingatan mo siya. Kahit gaano katagal na antayin mo yung promise na binigay niya sa'yo. Kahit gaano katagal na nagpipray ka, Lord, nasa na po yung promise mo? Promise mo sa akin ganito. Promise mo sa akin ganyan. Pero kung ikaw ang mag-wait dun sa promise ng Lord na yun, ililid ka niya doon. Dahil mayroon pang purpose ng Lord sa'yo. Amen.
And then after the God's encouragement, Joshua's order, in-order niya rin yung mga tao niya. Go through the camp and tell the people, get your provisions ready. Inano niya na, sabi niya, sige, ready na kayo, pupunta na tayo dun. Pupunta na sila dun. And then, sinabihan niya yung ibang mga kasamahan niya na inano rin ni Moses. And then people, yung mga tao na to, nag-obey siya kay Joshua. Sabi nila, whatever you have commanded us, we will do. And wherever you send us, we will go. Amen. Yun ang sabi nila. Kasi naniniwala sila na yung God ni Moses and God ni Joshua ay iisa lamang. Ang God na pinaglilingkuran natin, iisa lamang po ba? Amen. Amen. And in Joshua chapter 2, another point is Joshua sent 2 spies. Ito, nagpadala na po siya ng 2 spices. Ito po yung dadating po dito yung climax and then yung mga ginawa nilang process para po makonquer nila yung promised land na yun. And then after na mag-send sila ng spices doon, namit nila si Rahab. Si Rahab is a prostitute. Doon po sila nag-stay. And then yung king of Jericho, nag-send a message kay Rahab. Sabi niya, look, some of the Israelites have come here tonight to spy out the land. So, sabi niya, palabasin mo yung mga lalaki na tumuloy sa'yo. Sabi niya ganun. Sabi niya, nadahilan siya. Kasi gusto niya itago yung mga lalaki na yun. Dinahilan niya, sabi niya, yes, the men came to me, but I didn't know where they had come from. Tinago niya. Saan niya tinago? Sa bubungan. Tinakpan niya yun. And then, sabi niya, umalis na sila. At, kasi nagsasara yung nagsasara yung lugar nila Sinasara yun. Sabi, habulin niyo, baka mahabol niyo pa sila. Pero hindi na nila nahabol. Kasi nga tinago niya. And then, bago siya matulog, pumayag siya dun sa taas. Kinausap niya yung 2 spy. Sabi niya, alam ko na kasama niyo ang Lord. Kasi narinig namin kung ano yung mga ginawa niyo. Sabi niya, nagkaroon kami ng takot. Takot sa Diyos. Kasi, doon lang sa mga ginawa niya sa ibang lugar nakakatakot na. Kaya alam nila na yung land na tinatayuan nila ay promise para sa mga Israelites. Amen? At yung mga land po ba na tinatayuan po natin, promise po ba ng Lord? Amen. And then pagtapos po nun nag-ask siya ng oath, ng promise. Sabi niya, niligtas ko kayo. Ang gusto ko sana, kapag kinoffer niyo yung land na to, ay ililigtas niyo rin ako at ang pamilya ko. Yun ang sabi niya. Nag-promise po ba yung mga spies? Yes, nag-promise po yung mga spies na sabi niya, our lives is for your lives. Sabi niya gano'n. Sabi nila. And then, pero, meron siyang direction na binigay. Kapag pinalabas mo yung pamilya mo, hindi ko na cargo yun. Kung mamatay man sila, hindi ko cargo yun. Pero kung mamatay sila, masaktan sila sa loob ng bahay nyo, kasalanan namin yun. Yun yung direction na binigay nila. Nag-oath sila sa isa't isa, tapos and then, hanggang sa makabalik na sila sa pinanggalingan nila. Pero, meron binigay na kasiguraduhan, yung 2 spies kay Joshua, na sabi nila, the Lord has surely given the whole land into our hands, so the people are melting in fear because of us. Kasi, takot na takot yung mga tao Kasi alam nila, yung promise ng Lord, hindi napapako. Yung promise ko ba ng Lord sa atin, hindi napako. Amen. Amen. And then, my conclusion is this. Yung promise po kasi ng Lord sa amin, inabot po ng ilang years
ilang years po na magkahiwalay po kasi kami ng asawa ko. And then, yung promise po na yun, hinold lang po namin. And then, until na sabi namin, parang, Lord, parang gatigipat na po kasi kami dahil hindi na namin alam yung gagawin namin. Pero hinawakan lang namin yun. Sabi namin, Lord, kung ano yung purpose mo, kung ano yung gusto mo mangyari sa buhay namin, kayo na po ang bahala. Hindi po kami makakatayo dito sa harapan nyo kung hindi binigay ng Lord yung promise niya sa amin. Amen. Kaya po ina-encourage ko po ang lahat para na yung promise po na hinahangad natin, pinapanalangin natin sa Lord, hawakan lang po natin yun. Kahit gaano katagal siya, kahit gaano kabilis na ibigay ng Lord, alam natin na ibibigay ng Lord yun. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.